Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. So ito ngayon, yung dalawang propeta ng mga ka-DDS natin. Yung dalawang propeta. Ah, sabi po sa balita, ah, tinuluyan po sila ng NBI. Mas astig ito kaysa dun sa pinalitan niya. And considering acting pa lang ito ha. Oh, etong dalawang parehong tauhan ni Kibuloy na sumasahod ng milyon-milyon ng eto si Jason sa magkano nga sahod nito? 1 million a month, di ba? O 2 million a month. Then si Ka Eric 100,000 a month. Oh. Kaya lang ho nakakainis po talaga bakit po wala si Ngongo, si Jack, di ba? Baka ho sa second batch. Bakit? Tingnan nyo ha. Ayon sa balita ngayong araw na ito, ang sabi diyan ay nagsampa ng kasong libel laban daw po sa dating newsman, ngayon ay fake news peddler. Si Jason sa po yun, mga kababayan. Oh. Tapos, isang YouTuber na fake news peddler din, na DDS, si Ka Eric Celis. Tungkol daw po doon sa fake presidential medical reports. Yun. Ngayon, ito po yung ginagamit nilang dahilan. Na ang sabi nila, kaya daw po kaya daw po kailangang sabihin sa taong bayan kung ano ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Okay. So ito ho yun, baka hindi po kasi nila nabasa na hindi po lahat ng sakit ng presidente ay dapat sinasa publiko. Alam niyo po ba yon? Ang sabi sa Constitution, Article 7, Section 12, ang sabi dito, kung sakaling malalang karamdaman ng Pangulo, in case of serious illness of the President, ang publiko ay dapat na mapaalaman sa kalagayan ng kanyang kalusugan. The public shall be informed of the state of his health. Hindi po serious illness yung kanyang diverticulitis o diverticulitis. Meron lang bahagi ng tubol ng Pangulo ang napasiksik doon sa mga sulok-sulok ng kanyang bituka na ang sabi nga nung pinag-aralan ko yan, kapag kaya ay nagtagal na nakasingit, nagiging dahilan yan para mag-develop ng infection. Kasi nga yung bacteria. Di ba kailangan yung jebs, araw-araw yan nagpapalit. Nilalabas mo kasi may bagong parating. Ang problema ang Pangulo, mahilig sa mga red meat. Mahilig siya sa mga matatagal, matunaw, yung mga maabot ng 6 to 8 hours bago matanggal sa katawan, bago matunaw. Kaya, lalo na sa kanyang edad. Pero sabi ng mga doctors, hindi naman daw po ito serious health issue ng Pangulo. At ibig sabihin, wala siyang cancer. Katulad ng pinakakalat ng mga taga-batis ng kamangmangan. Di ba? So, nagets nyo na ha? Yan po ang kanilang ginagamit na dahilan. Sabi rito ng NBI, yung post daw po nila, di nila akalain, tinutukan sila ng NBI. Nire-report kasi sila Yung mga hashtag mention, napakahalaga niya, nati-trigger yung kanilang cyber department. Pati ng PNP rin, ganun. So yung post daw po na nananawagan ng transparency, di ba mga hayop na to? Dahilan nila transparency. At ang akusasyon pa nila, meron daw deterioration ng kanyang kalagayang medikal. So yung mga post po nila, dinilit na nila. O kaya naman yung iba na-restrict ng Meta. Sabi, ang NBI naman daw po na-secure pa din yung mga screenshots and then na-track din yung mga pinanggagalingan
ng mga nagkalat na mga posts. So, ibig sabihin nito, yung mga yun, ganito ho kasi yan. Ang dapat po kasing pinapanagot, no? Hindi lang po kasi, dati pinapanagot lang yung mga source Dati, again, when I was a student, kailan yon? Mid-90s hanggang 2000. Ang pinapanagot po sa libel, yung author. Okay? Ikaw na nag-share, basta't wala kang isinulat na caption, hindi mo ginatungan. Then, sabi ng Korte Suprema noon, kasi mga bobo pa sila noon sa ganyan, wala pa kaming masabi diyan, wala kaming ruling, kasi wala pa kaming wisdom tooth, wala pa kaming wisdom, wala pa kaming karunungan tungkol sa bagay na yan. Yung mga pag-share-share. Kasi pinanganak sila nang walang SOCMED. Alam lang nila dyaryo, di mo naman pwedeng i-share. Diba? Radyo, TV, yun lang. Now, ang meron doon, gayahan. Diba? Pero sa SOCMED, pasahan Kaya nga, nagkaroon tayo ng cyber libel o yung Anti-Cyber Crime Prevention Act noong Act of 2012. Dahil po diyan sa difficulty sa mga batas natin. Ngayon, eto, sabi, nakuha yung mga screenshots nila. So simultaneously, sabi, surveillance daw, tinutukan daw po nila si Ka Eric sa kanyang YouTube. Aba naman, YouTuber na rin pala katulad ng inyong kabaglingkod si Ka Eric. Sabi rito, uncovered videos and videos, patay tayo Ka Eric, ang dami niyan. Ang dami niyan, videos po. YouTube channel uncovered videos that further amplify these claims, questioning the president's ability to lead based on the unverified medical documents. Ginagamit nila yung inilabas nilang peking dokumento. Tong NBI ngayon, inirekomenda ng NBI ng pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa piskalya. Ayong cyber libel, they face charges for the unlawful use of means of publication under Article 154. So yung binabanggit po rito mga pinanagot po rito. May clue rito NBA agents documented online posts featuring report alongside all the original Facebooks. Eric and cover videos or ba? Meron kasi ako isang report na nakuha na nabasa pa. Ang binanggit doon na itong mga ito ay yung mga yung mga pangunahin, yung mga kilalang mga nag-post, kumbaga sila yung mga pinagmulan halos, mga pangunahing nagkalat. So yun po yung dahilan rin. Kumbaga sila yung nauna sa sangkalan, kaya po sila yung naunang naisalang. Ibig sabihin, si Ngongo ay madadali rin po. Yung mga nagkalat niyan. Ito, lalo kay Jason sabi niya, my sources sent me this message. Di ba? Tapos nilagay niya, his acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Malisyoso talaga. At saka hindi niya pa na-check yung grammar. Kung inyong iintindihin, yung diverticulitis daw po ng Pangulo yung diverticulitis not the President's health. Yung diverticulitis daw po ng Pangulo ay nag-deteriorate. So kumbaga yung sakit na diverticulitis humina, naging weak dahil daw po sa matagal na paggamit niya ng ito. Ito mo, gago rin talaga, no? Hindi pa na-check yung grammar. Ang nabanata niya pa, si diverticulitis. Nang gusto niyang tumbukin, ito, ang Pangulo. So, blah, 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 yan. Alam niyo naman na siguro yung laman yan. Tapos, ito yung mga kinalat nila. Yan. Diba? Gusto nilang palitawin ito kasi napicturan ipinasa sa kanila, pinicturan mula sa computer. Naka-scan. Rampocha.
Okay sana kung pinanindigan ng ano eh ng St. Luke's eh. Oh, ito pang isang troll, 'di ba? VP Sara will take the place as the president. Diverticulitis lang, 'di ba? Ay nako. Ito yung problema sa mga taga-batis ng Kamangmangan. Kung ano yung 'di ba, ikinalat ng mga fake news peddlers ng mga DDS influencers, pinapaniwalaan na nila, tinatanggap na. At kahit anong paliwanag o kaya ano, hindi man lang po maisip nila na mag-verify, 'di ba? Again, paulit-ulit yung sinasabi, nagagalit kayo ng todo-todo kapag nalalaman yung niloloko o pinaghihinalaan nyo pa lang na kayo ay tinotorotot, niloloko kayo ng mga partners nyo, ng mga asawa nyo o ng mga jowa nyo. Di ba? Pero pagdating sa usapin ng panlipunan, okay lang kayo na niloloko. Grabe. So anong klaseng lipunan ang meron tayo kapag kayo ang nangibabaw sa mundo? Lipunan ng puro kasinungalingan? Di ba? Oh, eto dapat din masama rin ito si MJ. Sabi niya, "Wag niyong i-zoom kung ayaw niyong sumaya." Oh, 'di ba? St. Luke's nagbabala sa pagpapakalat ng peking medical results ng pangulo. Pero ang problema eh okay, eto mayroon akong kinontra ditong isa eh. Sabi rito, this constitutes daw data privacy and a violation of hospital policy and applicable laws. Hindi po ito applicable. Kung sino nagsulat nito, mali. Sino tong may-ari ng PBBM Good Governance? Vlogger? Mga taga BBM HQ, yung mga nag-oopisina sa inyo dyan. Sablay. Kasi ho, kapag ka fake yung inilabas na dokumento, hindi ho po pwedeng nakalabag yun. Ang violation po ng Data Privacy Act, yun pong katotohanan, ang information accurate na nilabas. Pero kapag ka peke, bumabagsak lang po yan sa cyber libel. Okay? Dun sa improper use of publication. Kasi peke yung kanilang dokumento. Okay? Hindi ho Data Privacy Act yung nalabag dyan. At saka yung violation ng hospital policy, hindi ho, labag, hindi nga galing sa St. Luke's yun eh. Yung peking dokumento na yan, sabi eh. Oh. Ito isang malala. Talagang inamplify niya pa. Itinipe niya yung mga laman niyan, pinost niya. Ang dahilan niya ay dapat daw na for transparency, sabihan na. Sabi ko, dumadami na yung mga mga nalalaso ng mga taga-batis ng Kamangmangan na. Oh. Kaya kinontent ko na to noon eh. Dapat madamay rin to. No? Malisyoso. Diba? Ito yung sinabi ng St. Luke's. Oh. Sabi nila, these documents are fake and falsified. See? Diba? It strictly upholds the patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient himself or herself through authorized and official hospital channels. Any medical results or documents obtained, posted, shared, blah, 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 outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, or falsified. The posting and sharing of a patient's medical information by anyone other than the patient constitutes a breach of data privacy and is a violation of a hospital policy. Malinaw yung binabanggit dito. Diba? Na kung ang inilabas daw po ay hindi po galing po sa authorized channels or authorized agents ng hospital, tapos wala rin naman pong authorization or wala ring authorization ng may-ari ng medical records or information, then nakakalabag daw po yun sa Data Privacy Act. But again, kapag kapeke, wala hong nalalabag na data privacy. Ang parusa po dyan, dito po sila mapapanagot sa sa cyber libel. Yan. Okay? Sa private info tapos transparency unless authorized ng owner. Loko-loko talaga yung mga yun eh.
Yan. And Reynaldo, thank you so much. And God bless po. Yan. Ang hindi nila alam, yung inaakusa nila kay PBBM yung karma ay nasa kanila. Yun na nga, di ba? Kagaganyan nila kay PBBM, namatayan, di ba? Si dating Pangulong Duterte.